Dito sa Pilipinas, hindi makakaila na basketball ang pambansang sports natin. Mapa Pro League, amateur, kanto basketball, at pustahan ay talagang umaapaw ang suporta nating mga Pinoy. Ganon natin kamahal ang larong basketball. Kada lugar dito sa Pinas, iba't iba ang uri ng mga players. May magagaling at meron ding average. Pero iba na ang usapan na kapag binanggit mo na yung lugar ay may isang player na tatatak sa isipan. Welcome sa eHoops Basketball Stories featuring Ronald Tapar at ito ang kwento niya. Si Ronald Tapar ay ipinanganak noong May 2, 1983 sa Balintawak, Quezon City, Philippines. Bunso sa 8 magkakapatid nila Rocky Tapar at Loli Tapar. Sa edad na 4 ay lumipat ang pamilya ni Ronald sa Antipolo at dito niya madidiskubre ang laro na kanyang mamahalin. Sa edad na 7 ay natuto si Ronald ng basketball. Sa sobrang pagkahilig nga nito, sila ng mga pinsan niya ay gumagawa ng improvised na ring gamit ang balde at kung saan-saan nila isinasabit makapaglaro lang ng basketball. Nang masanay na sa regular size na bola ay naisipan na magpipinsan na lumuhok sa liga at dito nabuo nila ang team na Bangenge. Bagamat baguhan lang sa basketball, naipagsabayan ng team ni Ronald kina Adriel Dugay at Shato Bartolome na mga magagaling noon sa kanilang dibisyon. Bagamat hindi pinalad sa liga na sinalihan, dito na pagtanto ni Ronald na may future siya sa basketball. 5th grade sa San Jose Elementary School ay unang breakout ni Ronald nang makuha siyang varsity dito at ipanglaban ng Antipolo sa unit meet ngunit natalo sa championship. Ang laki din ng panghinayang niya dahil sila sana ang lalaban sa palarong kabansa. Pagdating naman sa kolehiyo, nakuha din itong varsity sa WCC Quezon City. Sa mga panahong ito, masyado na siyang nahinog sa paglalaro at nagkaroon ng mga offers na maglalaro sa mga ligang labas at dahil din medyo gupit sa pera, ay dito na siya nag-focus. Sa edad na 18, hindi na niya masyado nakakasama sa paglalaro ang Bangenge team. Dahil na din may mga trabaho na ito, kaya si Ronald ay lumipat sa kanyang ate sa Teresa Rizal at dito niya tinuloy ang paglalaro ng basketball. Sa Teresa naman ay nakuha siyang player na sumasali sa mga inter-barangay na liga. At dahil nga malakas na maglaro si Ronald ay nakuha na rin siyang player na lalaro sa inter-town para sa lungsod ng Teresa. Sa edad na 18 ay glory days na nga ni Ronald sa kanyang basketball career. Kumikita siya ng sapat sa pamamagitan ng paglalaro na hilig niya at unti-unti nang nakikilala si Ronald dito sa Rizal. Kaya pagbalik sa Antipolo ay kinuha na din siyang player sa noong sikat na court na auditorium. Sitio Bagong Purok ang lugar na kanyang kinalakihan dito sa Antipolo at ang sitio nila lagi ang suki sa mga championships. Nagulat din ang kanyang mga kalugar dahil sa height na 5'9", kahit payat ito noon ay kaya magdunk at talagang high scorer ng kanyang team at nakikipagsabayan sa mga ex-PBA player like Sandy Salvacion at Tata Fernandez. Pinangunahan niya pa ang kanyang team pagdating sa scoring, rebounding at assist. Sa mga panahong iyon, nanatili na muli si Ronald sa Antipolo. Kinuha naman siya para maglaro sa Pedraha. Ang sabi pa nga ni Ronald, ang sarap sa pakiramdam na madaming nanonood sa laro nyo at andyan na magulang mo at mga kalugar, kaya iniisip ko makapag-showtime lalo na pag-open at makapag-dunk. Ako personally hindi ko talaga kilala si Ronald, pero bilang bata noon na nanonood sa mga liga-liga, lalo na sa court ng auditorium, napapansin ko na siya yung leader ng team niya at grabe yung kanyang boses para magsalita. Para siyang coach sa loob pero player. Ganun yung impact ni Ronald sa team. Kaya ganun kalakas din yung team ng Bagong Purok. Tapos makikita mo sa schedule, makakalaban ng sitio nyo yung Bagong Purok. Talagang manunood ka kasi talagang alam mo na magiging highlight reel yung laban na yun at andun si Ronald. Grabe scoring, grabe rebounding, grabe yung set ng plays. Napansin na din si Ronald ng mga scout ng team ng Antipolo
at naimbitahan na nga siya para maglaro sa Rizal Boys and Basketball Team. Ang mga nagiging kampi niya rito ay sila Sunny Pisito, Joey Protasio, Ray Ober at Kazim Mirza. Lalo pang humanga kay Ronald ang tao na makita nila na nakikipagsabayan ito sa mga varsity players ng UST, Cebu, Taguig at iba pang lugar. Lalo pang nagpatuloy ang karera ni Ronald sa basketball nang kunin siyang player ng Wangs Ball Club at Laguna. Nang bigyan siya ng mas malaking offer kada laro. Isinama nga din niya ang iba pang magagaling na players ng Antipolo like Adriel Dugay, Kiko Soriano and Joseph Enrile. Mas malaki na binabayad sa kada laro nila at kung saan-saan sila nakakapuntang lugar. Dito naman ay naging kampi niya sila Gilbert Malabanan at Aris Di Maunahan. Prime years niya nga ay kayang-kaya makapaglaro ng kahit ilang games ni Ronald sa tinatawag na Ligang Labas, kung saan per game binabayaran ng isang player. Ligang Labas ang halos bumuhay noon kay Ronald. Literal na hanap buhay ang basketball. Dahil din sa Ligang Labas, nakarating din siya sa mga probinsya. Ilan nga sa mga nalaro nito ay ang Pineda Cup sa Pampanga at Mindoro Cup. Dito niya nakalaban ang bata pa noon na si Junmar Fajardo. Malalakas at mga batak din ang teams na kasali sa mga liga noon. Bagamat third place finish lang sila ay nakapag-uwi pa rin ng 20,000 pesos. Nagpatuloy siya sa paglalaro at nakasali si Ronald sa Samar Balangkayan. Dito ay mabibigat na players ang kanyang mga naging kakampi, tulad nila Toto Bandaying, JB Orera, Jun Dizon at Ryan De La Cruz ng NU Bulldogs. Buong elimination round ay walang talo ang team ni Ronald. Nasilat lang sa championship na makalaban nila si Jewel Ponferrada ng Rain or Shine. Laking hinayang din ni Ronald dahil 500,000 sana ang kanilang magiging premyo. Pero umuwi pa din siya ng masaya at proud dahil si Ronald ay nakakapaglaro ng basketball at kung saan saang lugar nakakapunta at nakikilala. Ayun na oh! Ayun na oh! Ay! Sa ngayon, sa 40 above na naglalaro si Ronald. Nakakatuwa dahil yung mga dati niya nakakalaban sa basketball ay mga naging kakampi niya na rin ngayon, naging matalik niyang kaibigan at naging kumpare niya pa. At yung samahan nila ay tinawag nila na Team Maoy. Nagulat din si Ronald dahil kahit 40 years old na ay marami pa rin ang kumukuha at nagtitiwala sa kanya para maglaro sa kanyang minamahal na basketball. What's up mga ka-iups? Ito nga pala si Ronald Tapar, ang otits ng Bagong Purok. Message ko sa mga kabataan na may mga pangarap. Tuloy nyo lang, laban lang kasi lahat naman tayo nagsisimula sa mahina bago tayo lumakas. May proseso yan, kailangan natin pagsikapan. Hindi kagad magaling kagad tayo, ganun. Nasa ulo natin, malakas tayo. Hindi, kasi ang player, package deal yan. Opensa, depensa, tapos humble ka lang, tapos yun, basta sipag lang, marami na kayong opportunity, mga kabataan dyan, mga MPBL, ganyan, PSL, marami na pag nakakuha kayo dun, may opportunity kayong sumikat, balay nyo, one day, i-represent nyo yung Pilipinas, maging Gilas player. Basta laban lang sa mga kabataan dyan, huwag kayong susuko pag may pangarap kayo. Abutin nyo yun. Yun lang. Ang payo ko sa inyo, humble lang. At tulad si Otis, 40 na ako. Eto, naglalaro pa rin tayo. Marami tayong kaibigan, wala tayong kaaway. Sa ko lang sa inyo, focus lang kayo sa goal nyo, sa pangarap nyo. Abutin nyo. Para sa inyo yan. Pag nandyan na kayo sa taas, okay. Tumingin kayo, pabalik sa ibaba. Lahat tayo, may pangarap. So, yun lang. Salamat nga pala, iups, sa binigay mo sa akin, para makwento ko yung nangyari ng mga kabataan ko hanggang ngayon. Salamat. Yun lang, mga advice sa kabataan dyan. Tuloy lang, laro lang tayo. Dito sa Pilipinas, basketball ang naging pampalipas oras ng nakararami. Maging manlalaro ka man o manonood ay talagang umaapaw ang ating suporta.
Kada lugar ay may magagaling na players. Pero sa basketball, iba ang magaling sa marunong. Bukod tangay ka, kapag nabanggit ang lugar nyo, ay ikaw na mismo ang maalala ng tao. Dahil sa mga alamat na iyong nagawa sa basketball. Yung kwento ni Ronald Tapar ay patunay na sa basketball ay dadami ang kaibigan mo. Basta marunong ka lang makisama at pakibagay. At yung pagsigat niya noon ay patunay na kahit hindi ka katangkaran, ay pwede ka makipagsabayan. Basta pagsisipagan mo lang at meron kang dedikasyon sa iyong ginagawa. Kahit saan siya mapuntang lugar at makapaglaro ay talagang hahangaan at makikilala. Siya rin yung nagpatunay na yung pagbibigay ng respeto at pakikisama na maayos ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Bilang bata noon na hook sa basketball, lagi akong nanonood ng mga liga, lalo na yung sa Intercity. And I always see Ronald Tapar, very productive vocal sa mga kampi niya, at siya na rin yung nagiging leader sa loob. Yung samahan nila inside and outside the court, yun yung nagpatibay sa kanila. At ibang klase yun kasi kahit di sila magkakadugo, ay parang kapatid ang turingan nila sa isa't isa. At yan ang kwento ng Otits ng Antips.